Kung nakikita mo ang kakaibang foam na ito sa dagat, huwag kang lumapit, sa halip umiwas ka. Ngunit ano nga ba ang mga bubble na ito? Tinatawag itong seafoam. Ang anyo nito ay mula sa pagbulok ng organikong bagay na maaaring naglalaman ito ng mga algae blooms na maaaring magdulot ng mga problema sa balat o infeksyon. Ito ay maaaring isa sa pinakamapanganib na paraan ng paggawa ng tinapay. Sa mga bahagi ng Armenia, ang mga panadero ay gumagamit ng mga tradisyonal na pamamaraan kung saan ang dough ay nakadikit sa mga dingding ng isang malalim na pugon na clay. Tingnan mo silang sinusunog ang kama. Huwag mong isipin kakaiba ito dahil isa itong tradisyonal na kama ng Chinese. Nagsisilbi itong kama na nagpapainit sa kanila kapag umuulan ng niebe. Gumagana ang vintage 1930 na lighter na ito nang walang anumang gasolina o gas. Tanging espesyal na cotton cord na sinindihan sa pamamagitan ng kaskasan ay dahan-dahang nasusunog bilang isang kumikinang na baga na nagpapahintulot na magamit ito sa napakatagal na panahon. Ang simpleng disenyong ito ay nagbibigay ng kabanghamanghang panlaban sa hangin na ginagawa itong isang mahalagang tool para sa mga mandaragat na pirata at sundalo. Ito ang kakaibang side ng streamer sa China dahil sa panahon ng kompetisyon para maging streamer sa China ay dumarami. Dahil doon, marami ang gumagawa ng mga kakaibang pamamaraan para ang kanilang live ay mapanood ng marami. Hindi ka panipaniwala na ang tool na ito ay maaari magpinta ng kapareho ng sa kahoy sa halos anumang ibabaw at ang bawat linya ay mukhang tunay dahil ang mga bakal na tubo ay mas tumatagal kaysa sa kahoy. Marami ang gumagamit ng mga ito bilang isang kapalit. Ang may-ari ng restaurant na ito ay napakahusay. Para makatipid ng pangangailangan sa waiter, nagtayo siya ng isang table kung saan ang isang automatikong tren ay nagdadala ng pagkain. Ang tren na ito ay may malakas na sensor kung saan automatikong humihinto kapag nakarating sa customer at ang customer ay bababa ang kanyang pagkain. Kasama nito ang isang sliding table sa ilalim ng tren na automatikong naghahatid din ng pagkain sa customer. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo sa Canada, inalis ng unang portable automatikong lagari ang pangangailangan para sa lakas ng tao pang magputol ng mga troso. Isang simpleng 5 horsepower heat at mist engine na pinapagana ang isang mahabang talim ng lagari na humihiwa ng mga troso na may nakakagulat na kahusayan sa pagbabago ng karpentero sa pamamagitan ng pagputol sa loob ng ilang minuto na kung dati ay tumatagal ng ilang oras. Bago ang modernong teknolohiya, ang mga mapanlikang sinaunang kutsilyo ay ginamit upang hubugin ang kahoy sa pamamagitan ng kamay na naging posible upang hubugin ang mga hubog na istruktura tulad ng mga kano. Ngunit ang proseso ay nangangailangan ng mahusay na kasanayan. Ang ulam na ito ay tinatawag na stone soup, isang espesyalidad mula sa Oaxaca, Mexico. Ang kakaibang katangian nito ay ang pagluluto ng mga sangkap na may mga mainit na bato na direktang inilalagay sa mangkok. Pati hilaw na isda at hipon ay naluluto ng mga bato. Sa matinding init ito, inihahanda ng mga lokal ang nakakapasong bato sa mangkok na nagpapakulo agad. Ang mga bato ay hindi kinakain. Ginagamit lang ito sa pag-init ng pagkain. Ang kakayahang ito ng excavator operator ay napakahusay na kaya niyang hawakan ng itlog gamit ang dulong kuko ng excavator nang hindi man lang nagasgas. Ang bangkaba na ito ay sinusubukang ibaligtad ang sarili. Ang pagtumba ay sinadya upang ihagis ang mga sandbag ng eksakto sa ilog. Isang natatanging paraan ng pagkontrol ng baha mula sa mga manggagawa sa Bangladesh. Tinatapon ang sandbag ng perpekto. Bawat isa ay lumulubog sa ilalim ng ilog upang patatagin ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagguho ng mga pangpang ng ilog. Tingnan nyo to mga idol kung paano ginagawa sa China ang kanilang sahig gamit ang kanilang tradisyonal na paraan kung saan ang mga first class na piraso ay nakaayos sa isang pandekorasyon na disenyo pagkatapos ay nilalagyan ng pinaghalong simento at pagkatapos nito ay kinukuskus at pinapakintabang sahig.